Um, yeah. So this is supposed to be the part two. I mean, it's the same. It's the same day, So nag-break lang sila. Again, we are still reacting to Philip, uh, Dog Brock TV interview. Yung sa podcast si Dog Brock. And yeah, so yung part 1 natin, I assume na-upload ko siya kahapon. It's weird, no? It's weird kasi I'm shooting this on the same day, but yeah, so nag-break sila, break muna, no? And of course we as well nag-break din tayo, no? So nagtipa tayo ng panibagong set na naman ng kape. Kape na naman, no? But yeah, so we di na tayo mag-intro, no? Kasi it's the same day, no? This part 2. Let's get it. What is up, cyberspace? Maraming salamat sa suporta ninyo at panonood dito sa Dog Brock Radio. Hindi lang sa podcast, pati na rin sa iba pang programa ng Dog Brock TV. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ano pang hinahantay mo? Mag-subscribe ka na. I-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bago naming palabas. I-comment mo na rin kung ano pa yung gusto mo mapanood. So, paano? Balik na tayo sa podcast. Comment yun na, no? Yung kay Philip nga, di ba? Yung nag-ano na yun. Ay, hindi naman pala comment yun. I mean, message nyo na pala siya directly, no? Para mangyari talaga. What is up, cyberspace? Nandito pa rin kayo sa paborito nyong podcast. Ako po si Dog Brock. Sa mga nanonood dyan sa live stream, dyan sa premiere natin, maraming salamat po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-hit nyo na yung subscription, yung subscribe button, and syempre, i-hit nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga palabas na episodes at iba pang programa ng Dog Brock TV. Pero balik na tayo sa podcast. Kasama pa rin natin si Philip. Yep. Yo, what's up everyone? Okay. Still here. Yeah. Tol, sobrang solid ng kwento kanina. Yep. Sobrang. Shoutouts to that tita na piniling patirahin si Philip kahit I love you. nakakabigla I love to. you. Yeah, no? So, I mean, maybe, no? Shoutout pa rin, di ba? Kasi, again, pinatira siya, di ba? Kung hindi siya pinatuloy ng tita niya, I mean, baka hindi siya natuloy, no? Sa pagka-training, baka mas nahirapan siya or baka mas na-discourage siyang tumuloy kung sakasakali, no? Baka. Pero, I mean, you guys get my point, right? Kung bakit parang medyo naano ako. Not just specifically sa tita niya. I mean, sila nung ano, parang kasing, parang it's weird na parang hindi nila naramdaman na umuulan na sa labas, walang bubong, tapos, parang weird lang, di ba? So, parang napapaisip ka na baka walang pake. Nakakabiglang tao to, biglang dumarating, may dalang kalahating kabang bigas. So, yan. But yeah, tol. Moving forward, ito, nilaunch na, nag-debut na yung grupo, which is SB19. Yes. 5 members, alright. And then, ano yung mga sumunod na nangyari? 2018? Yeah, so nag-debut kami. Konti lang din yung mga opportunities kasi ano lang din kami, parang tawag dito, independent company. So, independent artist kami, so wala kaming connections. Kahit saan-saan lang kami. Talaga, mahirap din mahirap kumuha ng connections kasi yung company namin may-ari, Korean din, so Okay. wala din siyang connections dito sa Pinas. Wala pa siyang network masyado. Wala pa talaga. Okay. So, naalala ko yung first performance namin. Ito di ko makalimutan. Talaga ako, parang down na down ako kasi pinakaunang performance talaga namin. Nanood yung tita ko na yun. Okay. Yung tita ko na yun. Okay. Oh. Sumusupport sila sa akin. Yung tito ko, tito Den, tapos titaan, tapos yung pinsan ko, 2, maliit. Tsaka yung isa college. Nanood sila, tapos pumiyok talaga ako dun, men. Pinaka-first na Na live mo. I mean, hindi ko sasabihin na director na naranasan ko na, pero, men, nakakaliit. Parang gusto mong yung, men, ang hirap talaga dun. As SB19. Yung kaba ko, di ko kasi pinaka-first Tapos may mga taong nanonood Doon talaga ako parang, na-down na naman ako. Ganon. So, Hirap talaga noon, men. Kinausap Totoo ko lang. gito, bakit okay lang daw, gito, ganyan. So ako, para sa akin, hindi okay sa akin, ganun. So, Oo. Siyempre. na-down ako dun. Nakakabawi naman. So,
Ayun. Nung time na yon hindi pa kami nag-debut noon. Ano pa lang yun, parang pina-experience pa lang kami kung paano mag-perform live. Kung Okay. ano yung Okay. feeling na may mga taong nanonood sa'yo. Pero hindi pa talaga kayo nilo-launch. Hindi pa kami nilalaunch. Kumbaga, pinapakilala pa lang kami. Mhm. Pero pinapakilala as mag-debut soon. Okay. Okay. Ayun nga. Alright. Since pangarap na maging artist talaga, yung song namin, ballad, yung pinakauna namin pinerform. Tilaluha. Para kumbaga, para ma-showcase namin yung una muna. Yung, kumbaga, impression kasi, impression last. Yun yung sinasabi, di ba? First So, impression last. nang gustong makuha ang impression na marunong talaga kami kumanta. Exactly. So, nag-debut kami. Nirelease yung pinakaunang song namin, which is called Tilaluha. Tilaluha. It's a ballad song. Okay. Tapos, ayun, walang parang masaya, sobrang saya namin na na-release sa Spotify, nasa YouTube. Oo, I don't know kung saan ko siya napanood, pero naalala ko parang may video tayo or, may video tayo napanood, nag-react ako na parang nung nirelease nila yung Tilaluha sa Spotify, nakita nila yung kanta nila mismo, nandun sa platform kung saan dati nakikinig lang sila ng kanta, nakikita nila yung sarili lang kanta. Yung kahit hindi siya like trending or sobrang sikat na tuwan-tuwa sila, diba? Yung pakiramdam nila is tuwan-tuwa kasi napag-release sila ng kanta, finally. Diba? Halala ko yun, nakwento nila yun. YouTube, nasa kahit anong platforms. Pero, wala din parang walang nangyari din na walang tumatangkilik na Hindi siya tao. sobrang So, pumatok. Walang traction. Yung masaya, first masaya single. pa rin kami. Oo. Masaya kami na nakita naman yung pangalan. Wow, andito yung pangalan natin. Oo. Parang, talaga. So, ano yung feeling na, as a new artist, yun yung dream mo. Mas makita mo nakapag-release ka yung ng pangalan mo kanta, right? makita mo yung sarili mo sa YouTube, makita mo yung sarili mo sa, kahit anong platform. So, sobrang saya namin, pero walang tumatangkilik talaga. Mhm. Tapos, ayun na, patuloy pa rin kami, Pero, hindi namin naiwasan na, talaga. Ma-down. Hindi namin syempre. naiwasan na nawawalan kami ng gana na ipagpatuloy. So, Kasi ang hirap nun sa totoo lang. I mean, siguro karamihan naman sa atin naramdaman na yun, no? Hindi lang naman sa paggawa ng music, kahit sa mga ibang bagay, di ba? Na may mga bagay ka na pinagtuunan mo ng pansin, nag-effort ka talaga. Tapos yung ina-expect mong magiging reaction ng mga tao or yung kung magiging ba siya, tatangkilikin ba siya is hindi nangyari. Di ba? Parang yun yung mga bagay na nakaka-discourage. Parang, kasi para sa akin, I feel like nalagyan ko talagang effort to, pinagtuunan ko ng panahon. Tapos yung nilabas mo, parang walang pumansin, walang pumate, walang tumangkilik. Isa yun sa mga bagay na, na siguro, level or stage sa pagdating sa mga artist na pagsisimula na kailangan lang lampasan kasi pag karamihan ng mga artist na most probably na hindi makakalampas sa stage na yun, hindi na talaga tutuloy kasi ang lakas maka-discourage 'di ba? So yun. nag-usap kami na if ever next release namin wala pa rin mangyari, wala na kami. Mhm. Sinong nag-usap? Kayong grupo? kami Talaga? Kayong lima? Ah. Personal yung usapan? I'm sorry. Oh shit. Ang next release nila is Go Up, 'di ba? Man, kung totoo yung pala, kasi 'di ba, unang labas ng Go Up, hindi talaga siya unang nag-skyrocket, 'di ba? Sobrang viral yung dance practice nila. So, kung kung hindi nag-viral yung dance practice nila, yun na siguro yung huling kanta natin maririnig kahit sa kanila. Most probably as SB19, no? I mean, I feel like lahat naman sila sobrang dedicated sa passion nila. So, I feel like kahit hindi, for example lang hindi natuloy yung SB19, I feel like may kita pa rin natin sila. Siguro as a solo artist or something like that. Most probably, like, Philip, Pablo, Stel, no? I mean, lahat sila, no? Most probably may kita pa rin natin sila. Siguro magkalabasan ng mga solos sila and all of that. I don't know about Josh and Justin. Kasi sila si Josh at si Justin yung
member ng SB19 na sobrang lawak ng talent nila. Di ba? Kasi si Josh kasi is, meron siyang gaming di ba? Meron siyang gaming So, I mean, there's a chance na, for example, hindi natuloy yung SB19, baka maging lang siya, di ba? Professional player, professional e-sport player, di ba? Si Justin din, ang dami niyang lalo na si Justin, di ba? Sobrang talented ni Justin, filmmaking. So, pwedeng sa ibang, siya, napunta. Pwedeng sa pagiging artist, pero I feel like, may kita natin na maririnig pa rin natin kung hindi nabuo yung SB19 si Ken and Pablo and Stel, kung sakaling hindi talaga nabuo yung SB19, no? Dahil napaisip lang ako, ano kayang gagawin nila nun, no? Kung hindi nabuo. Pero buti na lang din, no? Buti na lang din. Gusto na lang may usapan. So talagang sad talaga yung group nito, Oo. no? Oo, sobra. Kasi every kasi nag-open forum kami. So, Every after ng mga events, ganyan. Inaamin namin sa bawat isa yung dinadamdam namin. Tapos biglang na-open ngayon. Na-open yung ganong usapan na pag wala pa rin mangyari, wala na Stop talaga. na. So, ayun. Nilabas yung Go Up, nilabas yung music video, wala pa rin. Wala pa rin nanonood. Sobrang, mayroon man, pero sobrang onte, kumbaga. Wala namang, walang mangyari. Kumbaga, may passion naman talaga namin na talaga mag-perform or gumawa ng music. Pero, mahirap din kasi pag, minsan sinasabi mo na kahit walang nakikinig, gusto mo lang pero, parang para sa amin yun yung namin kailangan makuha namin yung makuha namin yung audience kasi sinugal ko yung sarili ko para sa akin personal ko na Tsaka at the same time, sobrang nakaka-discourage din niya kasi sila no? Like, again, yung company nila is, yung Show BD, yung time na yun is, again, it's a company but it's independent company siya, no? Hindi siya, walang nagbabak na sobrang laking kumpanya or brand sa company nila. Pero at the end of the day, it's still a company, no? Na tinutulungan yung SB19 para i-promote yung kanta nila, no? Binibigyan sila ng sariling lugar, maybe equipment, and resources para makagawa ng kanta. Parang mas nakaka-discourage yun after mong gawin to, mag-practice dito sa ganyan, ganito. Kasi iba yung pakiramdam niya sa, for example, solo ka lang, yung kanta ginawa mo lang sa kwarto mo, 'di ba? Ikaw lang nagsulat, ikaw lang maybe kinuha mo yung beat like a free beat sa YouTube, or maybe ikaw yung gumawa kahit gano'n, no? Tapos ginawa mo lang sa bedroom mo. Parang pag nakakuha ka ng, let's say for example, first song mo is like 1K views, malaki na nga yun para sa first song mo, hindi ka kilalang tao. Let's say like 500 or 400. Katulad ko, di ba? Nag-upload ako minsan ng mga gawa ko lang ng kanta. Ang nakuha akong views like what? 200? 300? Pero hindi ako sobrang nadadown kasi at the same time, hindi naman ganun ka-grabe yung resources na ginamit ko para masabi ko na sobrang ganda ng quality ng kanta ko. And at the same time, hindi rin ako sobrang napagod kasi hindi ako gumawa ng music video, hindi ako, so parang mas nakaka-discourage sa kanila kasi sobrang laki ng effort nila sa, may company pa, no, sa likod nila na nag-expect na, ganyan, ganito. Tapos sobra yung promotion nila, no, meron silang mga, tapos hindi magiging ganun yung balik, di ba? Hindi makapansin ng mga tao. So yun yung dami kong yapping sorry. Kape kasi. Kape pa kasi. Timpla na naman. Sinugal ko yung sarili ko. Sana merong umano sa amin, ganito, ganyan. So, nirelease yung music video, wala nangyari. Tapos, ayun na, nag-isip kami ng kahit anong kasi bigyan pa natin ng isa pang chance. Kasi naniniwala rin kayo sa kanta naniniwala kami sa kanta. Bigyan pa natin ng isang chance, wag muna. So, nag-shoot kami ng dance practice. Okay. Doon na-release yung tawag dito, yung dance practice. Tapos kinaumagahan, pagpasok ko sa studio, tapos sinabi, "Boy, grabe, nag-viral tayo." Sabing ganun. Sabi ko, ha? Anong nag-viral? Kasi hindi ako masyado sa social media. So, sinabihan lang ako na nag-viral. So, sobrang happy nila. Like,
Sabi ko, joke ba to? Sabi ko, talon-talon sila. Sabi, hindi nga, basahin mo sa Twitter. Ilang basahin. views pagkatingin mo? Madami na eh. Sa Twitter kasi nag-viral yun eh. Okay. May nag-share na, wow, meron pala tayong boy group na ganito na sobrang sabay-sabay sumayaw talaga. Tapos maganda daw yung kanta, ganito, ganyan, sinasabi. So, sabi ko, wow, parang nasa... Nakakatawa kasi sa Twitter siya nag-trending or nag-viral, di ba? Nakakatuwa kasi alam naman natin yung Twitter is it's a melting pot of of like I don't know, shit and poop. No, yung social media platform na parang lahat galit, no? Parang lahat babash ka, i-cancel ka, i-judge ka, 'di ba? Pero doon siya nag-viral, right? So, I mean, na-restore yung humanity, no? Nung nilabas nila yung humanity sa Pilipinas, sa store, na-restore, no? Nung nilabas nila yung dance practice sa Twitter. Mga 600k views na ata sa Twitter yun. Nung time na overnight lang. Oh, Yo. Overnight. No? ang laki nun that So, time. Ang bilis. Parang ito na ba yung simula? So, grabe talaga. Parang sa dami-dami ng tao mabigyan ng chance na ganun. Kami din, isa kami sa pinakamapalad na tao na hindi sumuko. Na, though, Wow. napag-usapan namin na susuko kami kasi Oo. walang nangyari. Pero, ayun, parang, kumbaga, yung mga nangyayari sa amin or sa akin, parang last moment. Tapos biglang, handa ka nang sumuko. Pero parang, Bigla. ayaw pa ata kami paano. Parang baka may purpose pa talaga kami. So, madaming na-inspire sa amin. Ayun, nagsimula na kami na makilala. Tapos in-invite kami sa iba-ibang TV stations. So, nag-perform kami hanggang nag-build kami ng name namin. Over time. Tapos, nagkaroon na kami ng concert. Yung pinakaunang concert namin, free pa yon. Free concert shop. Just to, Talaga? just to Showcase yung nila, no? make our name, parang para matunog, kumbaga tumunog kahit sa kaunti. Parang yung ginagawa ng mga lumang music artist, 'di ba? Nung wala pang YouTube, 'di ba? Yung CDs nila pinamimigay nila ng libre, 'di ba? Para makilala lang sila. Lang. So, yung concert free, parang nasa mga 300 to 400 people ata yung pumunta. Saan to? Sa San Juan, ano bang tawag? Ano na yan? Music Museum? Hindi, maliit lang parang, Teatrino? yan ata yun, parang Teatrino ata. Parang Sa Green Hills? Green Hills. Green Hills, San Juan niya. Doon. So, doon. Basta somewhere. Elite lang na venue. Late na And then, free lang yun. Free lang. So, may mga 300 to 400 people. Kasi sumikat-sikat na rin naman kami. Oo. Kasi may viral na eh. So, ayun, may pumunta na rin. Masaya kami. Yung mga friends namin, in-invite din namin. Tita, tito, ulit. Yan ang mga friends namin. Sarap sa lugar, pakiramdam pumunta nila, sila. no? Yung tipong, yung hindi pa naman talaga andun, pero nakikita mo nagsisimula na, no? Tapos, ayun na, Tapos, nag-start na kami mag-tour local din nung time na yon. Tapos, Anong year to? 2018 pa din? 19 na? parang ganun. 90, Ay, nangyari to, 2019 ba yung parang, nag-stop din yun kasi may pandemic eh. So, parang 2020 yung pandemic 2020 eh. yung pandemic. 2020? 19 to. Mga 19 to. Yan, 19 to. Tama, kasi go up ng mga time na yun. Yun na yung sumikat na yung go up ng mga time na yan eh. So, yeah. Doon, nakapag-tour pa ata kami for, parang 5 cities ata. Tapos biglang Pandemic. Lockdown. biglang nag-lockdown. So, Wow. natigil. So, yung ginagawa namin, Bad trip yun, yung no? ginawa namin nun, lang, parang content na lang sa social media. Yun na lang yung During during pandemic. pandemic. Pero thankful kami kasi meron talagang alam mo yun, meron pa rin mga brands na kumukonect sa amin para magpatuloy pa rin. Tapos, Nag-support sa inyo, nag-support nag-sponsor. sa amin, sponsor pa rin sa amin. Din, parang kumbaga brand endorsement, ganun. Which is, good move pa rin, no? Ng mga brand endorser. Kasi, nakita lang di ba, trending yung SB19, di ba? Kahit na pandemic, gumagawa lang siya ng content. At the same time, lahat naman tao siya sa bahay lang eh.
'di ba? Sa bahay, nakatutok sa cellphone, sa TV kasi hindi naman sila makalabas. So, yung way talaga na makita sila is sa social media, 'di ba? Paggawa ng content. So, maganda yung move nila doon ng SB19 and at the same time, of course, maganda yung move ng mga brand, 'di ba? Kasi para makita sila or ma-advertise yung brand nila, mag-ayayaan nila to, parang sponsoran nila yung SB19. So na-sponsor sila at the same time, nagkaroon pa ng push yung SB19 para magpatuloy, 'di ba? Kahit pandemic. So, thankful pa rin Tulungan. kami kahit, Tulungan. Though, siguro sa ibang tao, hindi pinalad sa mga ganung bagay. Pero kami, thankful kami na pinalad talaga kami. Kahit pandemic, Kahit may. pandemic. Kasi yung mga artist, di ba? Like, for example, kakasimula ka, tapos biglang nag-pandemic. So, mabigat na Dami bagay kaya yun sumikat para na sa content ibang creator tao. nung Pero pandemic. Sa amin kasi, Galing sinwerte kasi pandemic. kami talaga eh. Kasi, Yun yung naging time ng... sinwerte talaga kami. Kasi yung mga fans din namin kasi talaga, yung full support din talaga sila. Kaya sobrang maraming pasasalamat namin sa kanila. Tapos, Mismo yan. Go. ayan na. Pandemic. Patuloy pa rin. Tapos, bawal lumabas nun, di ba? Lockdown. Tapos nung nag-start na... Sabi ni Kim Chiu, nag-start di ba? na pwede Bawal nang lumabas. lumabas. Sinut namin yung sinut namin yung... tawag dito, What na music video. By the way, sa natin, no, sa show break natin, ando na tayo sa What. Ando na tayo sa panahon na yon, 'di ba? Nag-shoot siya ng music video ng What. Diba? Ando na tayo sa timeline na yon ng show break. Video namin. Shoot kami ng What. Tapos, ayun, matunog naman siya yung What. Madaming nanood, madaming nag-react, ganon. Pero yun yung time talaga na yung mga tao kasi ng mga time na yun, madami talaga nanonood kasi Lahat sila nasa bahay lang. nasa bahay lang eh. So, Uso pa nito yung mga online rambulan di ba? Oo nga pala. Sa Facebook. sa Facebook. Online rambulan, nagsusuntukan sa sa video lang. Nagwagawa pa siya ng page nun sa online rambulan na yun. Sobrang gusto na lumabas ng mga tao gumawa ng online rambulan no? 5 p.m. So, yeah, nilabas yung What, tapos sunod pa rin, tapos natapos yung... Ang dami ding, no? Ang dami ding nabuong meme, no? Solid na meme, no? Noon during ng pandemic. Successful pa rin yung Naging What, di ba? creative yung mga Successful tao. pa rin, thankful pa rin kami, andun yung mga fans namin until now, nandyan sila. So, grow talaga. Ang bilis ng Nag-grow growth, talaga no? sila, yes. And then, And, ayun, lumawak-lawak. Meron na kami mga international fans. Gano'n, may mga 18 na sa, yung tawag kasi ng fans namin, 18. okay. And meron ng 18 sa iba-ibang bansa. Ba't 18? US. Parang siya kumbaga. So, pinaka-simple na explanation dyan, 18 comes first before 19. Okay. Tapos, yung 18 din, yung pag-spell ng 18 is A, tapos T-I-N. Pag binasa mo siya pa Tagalog, 18, which is ours. Kung ano yung Atin. mga... atin. So, kung ano yung mga na-achieve namin, it's Para sa it's kanila, not only for us. It's, para sa it's buong ours. fan. Para kumbaga, Isama sila. sama-sama. Sama rin sila sa journey namin. Wherever we go, andun din sila. Kung ano yung mga nakamit namin, kasama sila doon. Wow. So, ayun. Sila talaga yung nag-push sa amin talaga. So, until now, andito pa rin kami dahil sa kanila. Okay. Shoutouts to 18. To all the members of Solid 18 yan. supporting Solid. Yep. Philip and his Yo, entire yo, yo, group. yo. Diba? Philip Ken and his entire group. Okay. Tol. So, tuloy-tuloy, nagka-pandemic and all. Gusto ko balikan, ikaw naman, Tol. Ano yung roots Yeah. mo talaga sa music? Siyempre, dito napunta ka sa pop. Nagsimula sa Ganda topic ballad. yan. Pero syempre, from one up and sa mga, hanggang sa mga recent releases nyo, naging ibang sound eh. And iba to sa pagkakakilala ko sa'yo ngayon. Yes, yes. Oh, Diba? solos Iba yung niya, diba? napapanood ko. Tapos yung na-meet kita kanina, this is a different you. This is a different character. Sobrang no? Sobrang iba eh. Yung Ken ng SB19 and si Philip, sobrang iba. Sobrang parang dalawang tao sila. No? I mean, again, astig pa rin si Ken ng SB19. Pero man, Philip,
again, I just want you to know, Seven Cents still one of the most paano sabihin to? Like perfect and parang OA naman yung perfect. Like one of the most like beautiful album and sobrang na-enjoy ko talagang album, no? And na recently Seven Sins pa rin. Hanggang ngayon may napakinggan ko pa rin yung mga kanta ng Seven Sins. If I may, no? Pero explain mo sa akin, anong pinagkaiba ni Ken na nandoon and ikaw, itong Philip, anong klaseng sound, anong klaseng music, Ganda na topic nila anong dito. i-expect ko dito? Siguro yung yung kumbaga Wala pong Seven Sins sa dito, group diba? kasi, Okay. si Ken, nakakasali sa group. Siyempre, may iba-iba kasi kaming role, di ba? Though, pagdating naman sa skills, wala kaming pinagkaiba talaga kasi same lang naman kami na tao. Kung ano yung, kung sa grupo, kumbaga, may certain role ako na kailangan gampanan. Kayang kailangan gampanan nga, gaya ng sinasabi ko. And, sa group din kasi hindi naman ako mainly na gumagawa ng music, di ba? Yung leader namin yung gumagawa talaga ng music namin. And Shout out. ano siya, sama-sama Si Jun. siya. Si Kumbaga Jun. sa collective, kumbaga effort, kumbaga. Tapos magtatanong siya sa amin kung ano yung gusto naming genre or anong gusto naming kind of music. So, ganun yung nangyayari. Ito, gusto ko ganito, ganyan. Tapos, syempre, bibigay siya ng line na kung ano yung nababagay sa bawat member. Kasi dito, mataas yung boses niya. Meron din malalim na boses. Meron din sakto lang. Merong rapper. Meron ano. So, yun yung pinagkaiba siguro. Yung different lang din kay Philip kasi nagagawa ko kung ano yung ano. Yung Nagagawa gusto ko niya ano talaga, yung diba? sarili kong Na-express niya sound. yung sarili niya. Okay. Kung ano yung... Kumbaga, ang hirap na itong question na to eh. Ito yung pinakamahirap na question na natatanong sa akin palagi. So, Parang, Kasi, I feel like, ako sasagot. Huwag ka mag-alala. Boss, ako sasagot. Kasi para sa akin, I feel like, nahihirapan siyang i-explain na pag sa Philip kasi, parang I feel like, pas na-express yung sarili niya, no? Na siya mismo, sarili niya. Si Ken kasi ng SB19, I mean, na-express pa rin naman niya, pero meron siyang sinusunod na ano ng buong grupo. Diba? Nabanggit ka sa mga interview, pag nag-brainstorming sila, bibigay sila ng idea, umahanap sila ng middle ground. Diba? Kung saan mag-a-agree. No? So, pwedeng ito yung idea nila, ito yung idea ni Ken, ito yung idea ng ibang member ng group. Tapos hahanap sila ng middle ground. So, parang, ang sasabihin doon is parang meron siyang, andun yung, na-express yung sarili niya doon pa rin as SB19, pero hindi talaga yung buo. Alam mo yun? Kasi it's a collaboration ng buong grupo Mahanap kayo ng kung saan kayo mag-a-agree talaga. So parang, yung bottom line doon is hindi talaga ikaw yun 100%, no? Unlike pag Philip, like yung sound, kung paano mo siya gusto maging tunog, is ikaw talaga. Diba? Kung ano yung idea mo, ikaw talaga. So, I feel like yun yung pinagkaiba. Diba? Kasi maririnig pa rin natin si Philip sa SB19 Yung Philip side ni Ken sa SB19, yung laki ng boses niya. Diba? Pag yung, katulad nga lang sa what, diba? Lahat ng aking basura. Diba? Yung ganun tunog, maririnig mo yun sa sa Seven Sins na album Pero hindi talaga yung solid na yung, alam mo kasi may sinusunod sila. Guess yung gusto kong sabihin. Yeah. ano ba? siguro if I can, Yeah. patingin ko lang. Kasi, as a group, you're part Yeah. of music. Mm. You're part of it. Kahit 100% ibigay mo, parang, part ka nun. Pero dito, 100% na ikaw lahat. Yeah. Yung isang buong I swear to God, man. Kahit tamaan ako ng kidlat, this is the first time na pinapanood ko to. No? And, man, magkaiba kami ng pag-explain, pero kita yun naman, same ng thought or yung punto gusto namin sabihin ni Doug Brock dito. entire song. Parang ganon. Hindi, kasi, Ay, hindi. paano ba? Okay, so hindi pala. Bali pala kami. Sorry na. Ang hirap na ito. Ito yung talaga, pinakamahirap na
question every time na natatanong sa akin. So, nahihirapan talaga ako dito sa question na to. And, Sige, move on tayo. Balikan natin yun. balikan natin yung kasi balikan mahirap natin yan eh. Mahirap yung part na yan eh. Oo. Mali Pero pala kami. nakita ko, the passion is same. Kasi when I Ah, of knew course. that Yeah. you agreed to do the interview, I really checked on social media na parang, Siyempre. ibang brand talaga eh. Yes, yes. Iba talaga, man. I can say na I can really differentiate Ken and Philip. They have different colors, I can say. If I may, no. They have, parang kumbaga, magkaiba, ibang klaseng enerhiya na parehas art. Yeah. Hindi ko siya kayang i-put into words ng description na maganda. Ako Pe- nga, di ko di ba? Di ba? Pero tol, paano mo naisip to? Paano yung thought process mo on doing a decision na ilalabas ko naman yung Philip, which is your real name, tama? Na parang, eto naman isang artist of me na bago. Parang ibang persona, no? Siguro kasi ito yung ano din eh. Ito yung kumbaga isa-isa naman sa atin may sarili tayong gusto pagdating sa music. Oo. So sa tingin ko ito din yung gusto ko na klase ng music din. May ganito din akong gusto na music. Though wide naman yung wide yung ko sa music. Fan din ako ng metal bands and mga Japanese or Rock man band. like Latin music. Fan din ako, nakikinig ako ng So wide yung Variety yung pinapahinggan mo. na klase ng music. And yeah, siguro si Philip siya medyo aggressive tingnan or very bold Aggressive or yung tunog. straightforward. Edgy. Yeah, edgy ganon. Mhm. While si Ken siguro paano ba? May hirap men. Di ba? Hirap. Hirap, man. Ayun nga, I feel like yun talaga eh. Kasi may sinusunod silang ng grupo. Basta feeling ko yun. No? Feeling ko yun. Nahihirapan siyang i-explain kasi hirap, men. Talaga grabe. Well, we'll leave it up to you guys. Kayo nga Yeah. mag-differentiate kay Ken at syempre kay Philip. Ilagay niyo sa comment, babasahin namin yan. Tignan natin kung ano yung opinion nyo. Nasabi ko Pero na. moving forward. Pero sa siguro, Go, sa tol. SB19, kasi Oo. lumalabas din yung pagkasama ko kasi yung kagrupo ko. Mhm. Naglulukuhan kami. So, sobrang Syempre, talaga ako. close kayo nun eh. Close kami. Grupo mo So, yun eh. Naglulukuhan kami. So, tapos nakikita rin yun sa vlog namin. Nadidistract ako kay Ken. Feeling ko merong nakakairita sa ilong niya na gusto niyang kaso nga lang syempre hindi niya magawa yung gusto niyang gawin daw kasi rolling sila na nagsisimula yung interview hindi naman na pwedeng muna ganyan. So parang of course syempre pero nakikita mo talaga parang merong something siya gusto niyang sa naiirita siya sa ilong niya. Nadidistract tuloy ako kasi nakikita ko yung kabadget, tinitingnan ko kung ano bang nangyayari dyan. Na naglulukuhan kami. Tapos, syempre para kami mga bata kasi matagal na kami. Sabay kayo nag-train. Sabay kami nag-train Matagal na kami Dekada, magkakasama. almost Diba? a decade, right? So, Nag-world tour Dekada na na kayo ba? together. World tour na kami Nag-Philippine tour, together. Oo. So, tour na rin. parang Almost a decade pala. Okay. magkakapatid na talaga kami. Ganun kumbaga. So, di ba pag sa kapatid mo, parang okay lang kahit sobrang lambing mo sa kanya. Oo. Or mag-away kayo. Oo, ganito, bugbogan ganyan. nga kayo. Oo. eh. Kami ng kuya ko dati, bugbogan kami. Di ba? Ganun. So, yun yung Hindi namin sinabing okay yun ah. Hindi naman sinabi okay. Sana Yung all pagmamahal kuya. yun. So, siguro yun yung mga nakikita. Yung mga 18 siguro, sila siguro yung maka-differentiate talaga niyan. Oo. Like, hindi siguro yung sarili ko. In terms of skills, same lang. And, pero yung music lang siguro. Iba-ibang sound. No? Sounds Iba-ibang lang, forte. no? Yeah, iba-ibang 40 talaga. Tunog Can I lang. ask you one quick question? Banggitin mo yung 4 na kagrupo mo, tapos i-describe mo sila mabilis. Yeah. Name and Okay. description. Okay. Okay. Yung leader namin, Sejun? Genius. Genius. Pablo is genius.
Kasi noon kaya, hindi ko talaga alam ba't nag-session si Pablo. Mas okay yung Pablo eh. Kasi parang, I don't know. Mas trip ko yung Pablo sa session. Kaya medyo na ano ako sa mga unang show break na session yung tawag sa kanya. Kaya, Justin, creative. very creative. Wow. Very creative. Style, Multi-talented. ano ba tawag ito? I swear to fucking God, huwag mo sabing multi-talented. Hindi ko pa napapanood to. Man, hindi ko pa napapanood to. Ha? Okay? Never ako nanood ng never ako nag-react sa isang bagay na napanood ko na. Pero, huwag mo sasabing multi-talented kasi baka pagkamalan tayo ng mga tao dito. Ano ba tawag ito? Parang multi-talented. Guys, I swear to God. Hindi. First time ko na napanood to. Please. Pasabihin nyo, Depende ko yung reaction ko. First time ko. Grabe yun, no? Sino ba sunod? Si Josh? Okay. Ano pwede niya sabihin kay Josh? Shit. Josh, Chibi? Chibi. Josh, ano masabi ko kay Josh? Kasi si Josh kasi multi-talented din eh. I don't know, all-rounder. Di ba? Kasi, I feel like, si Josh kasi hindi siya ganun ka, hindi natin, yung vocal si Josh, hindi natin pwedeng ilagay sa level ni Stel eh. Totoosin. Diba? Pero maganda yung boses ni Josh. Diba? So, nakakanta siya. Magaling siya sumayaw. Diba? Kung visuals man lang din, diba? Mukha lang din, mayroon talaga. Ano pa ba? Yeah, I mean, I feel like all-rounder si Josh eh, no? Like, pwede mo siyang ilagay kahit saan. Parang kahit saan mo siya ilagay, maging komportable ka na kayang-kaya niyang gawin. So yun, I mean, all-rounder. Kasi, ano ba sabihin to? Hindi, kasi magkaiba yung, multi-talented sa all-rounder. Kasi parang sa all-rounder, parang kahit saan, hindi lang in terms of talent. Kasi parang sobrang, I feel like when nakikita ko si Josh, parang sobrang niya, tawag dito, parang, ano ba tawag sa Tagalog na ito? Yung tipong, maaasahan mo siya, na magagawa niya pag nilagay mo siya sa gantong task, kaya niyang gawin. Basta yun. And again, let's see. I mean, Stel is multi-talented. okay. Josh, ano ba? Masabi ko sa kanya. Charismatic, siguro. Charismatic si Stel. Ayun pala. Yun. Isa yun sa mga I feel like si Josh is sa mga pinaka-charismatic na member ng ng SB19. Yeah, totoo. Actually, sa kanang lahat yung parang yung sobrang charismatic na member is si Ken and si Josh. Actually. Yeah, pwede mo sabihin yan. Depende din siya ng aura sa kanya eh. I mean, lahat naman kami may sarili-sariling aura talaga pagdating sa pag-project ng sarili-sarili namin. Yun, Yeah. Pero yun siguro yung masabi ko. Angas nun. Yes. Kayo guys, ano tayo? Magkaiba kami ng ni Ken kay Josh Sabi-sabihin, first time ko ang napanood. Paka-issue kayo. Nyo kay Ken. Ang kapit na rin tuloy ng ilong ko eh. Ewan ko na lang kung ano yung sabihin nila. Sige nga, Okay lang. in one short description, ano si Ken of SB19? Daddy. Comment ko sa baba. Anyways, tol, I'd like to talk about ito Rapsta. I've seen Rapsta. And this is Rockstar. sorry. Rapsta. Sorry. Rapsta. Let's talk about Rocksta. Yeah. So I've seen Rocksta. So it's something that is new to the Philippine visual of hip-hop artists. Totoo. Anong thought process of this? Sobrang sobrang solid to. Isa to sa mga latest single niya eh. Tol,
Complex EP, by the way. What's the story behind the song? Doon muna tayo. And then the visuals. It's really nice. The story behind the song was parang may time na nadi-disappoint ako sa sarili ko. Second single mo to, tama? No, it's a third one. As Philip. Yeah, as Philip. Third na. single to. Okay. May time na madadown ka talaga as a human, di ba? Meron tayong dinadamdam na ganun. Tapos, parang at the end of the day, marirealize mo rin na yung sarili mo lang din katulong mo. Parang, para sa akin kasi parang walang ibang taong makapag-save sa akin kundi myself. So, I have to motivate myself. And, kumbaga, keep that passion burning inside you. Yeah. And, Manok pa rin. yun, if you really love something, aim to be the best. Kumbaga, i-aim mo na yung, like, aim to be the Kaya nga pag pinapakinggan mo yung yung kantang Rockstar, nabanggit ko to sa reaction natin. By the way, nag-react tayo sa buong Complex EP. Kung gusto nyo panoorin, hanapin nyo lang dyan. Pero nabanggit ko nga, diba, na yung Rockstar na kanta, lakas na pag pinapakinggan mo siya, parang kang, if you like, main character ka. No? Parang, habang naglalakad ka sa pinapakinggan mo yun, feeling mo parang ikaw yung main character ng mundo. No? Ganun yung pakiramdam pag pinapakinggan ko yun eh. best. Kung meron ka talagang gustong gawin, like, be better each day. Like, hindi lang magstay na ganito ka pa rin, tas bukas ganito ka pa rin. So, ayun, magbago ka araw-araw. Ganun. Be better every day. Be better every day. Like, hindi naman masama na basta. Yun yung sa akin. Ako kasi mahirap Parang nahiya eh. Basta. Nahihirapan ako mag-explain. Kumbaga, mas gusto. Let me put a cap. Kasi parang ako sa buhok ko eh. Let's put it. Cap. Sorry sa Ayan, give me ulit. Sorry. Gusto ko siya na ipakita sa sa kilos, ganun. So yun yung naging inspiration sa song na to. Sa song na to. Papunta naman sa MV. Nako. Bakit yung Kakaiba nga yung MV na style, ngayon, no? ba't ganun yung visuals na imagine nyo? Paano ba to? Paano ba naging thought process ng pagpaplano na ito yung ipapalabas? Ito yung gusto natin ipakita. Ito si Philip. So, ako na klase ng tao, medyo maano ako sa fashion eh. I can say. Yeah, sobrang Enthusiastic sa fashion. Sobrang passionate sa fashion. Passionate sa fashion and you open up the faucet and maano talaga yung mata ko sa mga mga painting na style or image na parang hindi medyo weird siya makikita or kumbaga kumbaga yung mahirap intindihin. So kailangan mo siyang intindihin sa sarili mo. parang Ako may sinasabi ko. Pero alam mo yung for example, may painting. Okay. Ito na lang, magbibigay ako ng example. May Yan. painting. Tapos hindi mo talaga siya maintindihan. Okay. ikaw magbibigay ng sarili mong interpretation kung ano yung nakikita mo. Di ba? Parang lahat ng tao may sariling interpretation kung paano nila nakikita yung painting. So, parang yung gusto niya sabihin. Kumbaga, iba-iba yung pag-iintindi ng tao. Ikaw, kung ano yung pagkakaintindi mo sa isang painting na hindi maintindihan, sa'yo yun. Oo. Tapos yung ibang tao, iba rin yung pag-iintindi niya sa painting. Sa kanya kanila din yun. yun. Kumbaga, iba-iba kayo ng take Oo. Tama. sa isang work. So yung sa akin, ganun yung dun siguro sa music video na parang madaming tao na nagtataka ano daw gusto ipahiwatig ng music video sa kanila. So, depende na sa inyo. So kung para paano siyang siya yun yung painting na hindi rin maintindihan. naiintindihan. Ikaw, nasa Okay. sa'yo yun kung ano yung take mo. Kung ano yung Okay. pag-interpret mo sa music video. Ikaw na bahala kung ano yung So basically, I mean, bottom line doon is useless kung parang masyado mong parang tawag dito, i-overthink kung ano ba yung totoong meaning ng music video as long as kung sa tingin mo is ito yun. Diba? Don't overthink na ano ba yung sa tingin
Philip or ni Ken na meaning nito. Hindi. Dapat kung ano mismo yung para sa'yo. So, kakapanood mo, ano yung meaning nun. So, ganun. Kung ano yung sinasabi ng music video sa'yo. Ganun mo siya ginawa. Yeah. Na magiging canvas siya. Tapos Yeah, kung ano yung yeah. pagkakaintindi Exactly. nila sa napanood nila. Pero may isang symbolism din na yung mic na umaapoy. Okay. Yeah. Mm, Napanood mo yeah. yun, di ba? Mm. So, Oo. Bakit kailangan na-emphasize mo ngayon yung mic na umaapoy? Ano yung sinisimbolize nun? yun yung passion ko. Wow. Kumbaga, merong lyrics okay. doon na roar, rise, pick it up. So, down na down ka, don't ever lose that mic. Pick it up again. Kumbaga, tumayo ka ulit. Pick it up. You got to. Kailangan mong gawin yan. Roar, roar. Feeling like a rockstar. Kumbaga, Mhm. don't ever Roar. lose that mic. That is your passion. Wag mong walain yan. Ganun, kumbaga. Yeah. Parang you are a rock star, Walang no? time para maging disappointed sa sarili mo, tumayo ka, pulutin mo yung microphone, no? At, ayun. Mhm. Kumbaga, Alright. ako kasi, Yeah, but you get the point. pag nasa stage ako, nag-ibang anyo ako. Kumbaga, Mhm. masayahin ako sa masayahin ako sa labas, pero pag, kumbaga nakikita ng tao na, uy, ang ano naman, ang Demon bubbly time na, no? klase ng Demon tao." time. Para na siyang, para siyang, tawag dito, minsan kasi, nagko-comedy din ako Parang, Mhm. pero pag sa, pag kami na SB19, pero, Pag show break lang. pagdating ganun. kasi sa stage, nagbabagong anyo kami. Kumbaga, Talagang nasa sariling mundo na. Nasa Magiging sariling mundo comedy na lang kami pag na. show break. And nagtatransform kayo, no? nagtatransform, kumbaga. Pag magpe-perform. Pag nagpe-perform ako minsan, parang wala na akong nakikita sa paligid ko. Parang ako na lang mag-isa. Ganun. Yun yung feeling na Sorry na. Nakailang kape na kasi ako eh. Sigurado na ito yung magka-crush. Mamaya. every time na nagpe-perform kami. Yes. Talagang sarili mong mundo, Sariling no? mundo ko lang yun. Sariling mundo ko lang. So, Ganun mo sa siya mundo kamahal, ko, no? Sa mundo ko, I feel like a rockstar. I'm a rockstar. Yung Wow. rockstar kasi na sinasabi doon, it's a mentality. Hindi siya yung tipong na makikita mo na Mentality, literal. yun. Ayun yung pinaka-suitable na doon, na word. Hindi hinahanap ko eh. So, parang pinaka-mentality siya. Diba? Kasi sabi ko nga sa inyo, pag narinig mo siya pag sa akin, pag narinig ko siya para akong main character. So, parang yun yung mentality na nararamdaman ko doon, no? Bawi Tapos siya baka main mag-rockstar character. siya. Wow, ano siya, rockstar. So, kumbaga, ito, ginagawa mo, nag-podcast ka, di ba? And Yep. you really love it, di ba? Of course. Yes. Yes. Tapos, you really, ginagawa mo talaga yung best mo. So, sa ganitong paraan, parang rockstar ka na rin yan kasi you're so cool. Let's man. go. Sige, you're so cool sa ginagawa mo. Yeah, I get the point. I get the point. So parang yun nga, you are a rockstar, 'di ba? You are a rockstar. Kumbaga, kasi ang hirap niya ipaliwanag eh, no? Gets ko yung gets mo rin, 'di ba? Gets ano yung meaning na you are a rockstar. Kung ano man yung ginagawa mo, pagpatuloy mo, man, kasi you are a rockstar. Diba? Dahil na kung tungkol yan sa passion and yung gusto mo talagang gawin, hindi dahil sumusunod ka lang sa crowd or dahil kailangan mo lang gawin. Diba? Yung gusto mo talaga. Nag-picture siya and then he really did his best para i-project din, ipakita din sa, kumbaga sa, niya, ano ba tawag dito yung yung ikaw nakatayo? Sa subject. Sa model. Sa subject model. niya. Oh, sa model. Tapos nagugustuhan ng niya. Tapos he really loved what he's doing. Oh. He's a rockstar, man. Masasabi ko talaga, ang galing niya. Para siyang rockstar. Shoutout to Mar Rosales, the So, producer of this yeah, podcast. so, Pinicturean ganun. niya kanina si Yeah. So, Philip. man, this guy is a rockstar. A real Eh. rockstar. So, it's a mentality. Parang, parang it's so cool. Parang ganun sa akin. I get, So, get yung it's a punto. mentality. Yeah. You're a rockstar. Like, Yeah. NJ, when he does his Yeah. music, really, really good. You're a yun. rockstar. Rockstar. That's the meaning of At it. least for me. At least for you. And then, you put out a blank canvas and then bahala sila. Yeah. They can be emotional to it. Yeah. Pwede silang malungkot. Pwede silang masaya. Doon nila ilabas. Wow. Yep. Yun yung, That's what artist yung does. gusto ko eh. Yeah. I mean, it's unique. Masasabi ko unique. Diba? Kasi yun talaga yung purpose ng music, di ba? Pag nagawa mo na yung music, pag nakanta mo na siya, na-record mo na, nalabas mo na, sa the time na nilabas mo siya, hindi na siya sa'yo eh. Diba? Parang na siya sa tao na nakikinig nun, di ba? Sa kanila na yung kantang yun, di ba? Bahala na sila kung paano naiintindihin yung kanta. Kasi during the time na sinusulat mo siya, nasa utak mo pa lang siya, ikaw pa lang nakakarinig sa'yo yun eh.
binubuo mo yung kanta, sa'yo yung kantang yun. Pero the time na nirelease mo na yung kanta, narinig ko to sa... by the way, hindi sa aking idea to narinig ko to sa iba, which is, nag-agree ako. The time na nilabas mo na yung song sa public, kay James Reid ko siya narinig sa podcast ng SB19 and Time First, diba? Nilabas mo siya sa crowd, diba? Hindi na sa'yo yung kanta, diba? Para na sa ibang, para sa kanila, diba? Sila na may-ari nun, diba? Kung ano yung naramdaman nila, interpretation nila para sa kanta, sa kanila na yun, diba? Ikaw lang yung nag-deliver. Ganda. Okay, tol. Mabilis lang. Balik lang tayo. Dati, sinugalan mo nga eh. Sinugalan mo ito kung ano meron ka ngayon. Deserve mo to kasi tinayaan mo to, man. Mhm. Diba? Wala kang alam, wala kang pocket money, even ang utang pa. Yes. Para lang just for you to be here. Yes. My question is, how important na na-realize mo, let me rephrase my question. When did you realize na susugalan ko to, feeling ko ito talaga yung gusto kong gawin? And why? Mhm. When mo yun talagang, huwag na yung school. Ito talaga eh. Parang naniniwala ako kay Josh sa tawag niya Parang kahit marami kami mag-audition, parang feeling ko ako to eh. Mhm. When did you realize that? And like how or why? Siguro, after before ako, tumawag, nag-usap kami ni Josh, di ba? Tapos kinagabihan, pinag-isipan ko talaga yun, pinag-isipan ko yung buong gabi. Hindi ako nakatulog ng maayos ang pinag-isipan ko. Tapos kinabukasan, pumasok ako sa school. Tapos pag uwi ko, sabi ko, Lola, nung nasa school ako, hindi ako makafocus kasi pinag-isipan ko talaga mabuti. Tapos doon ko na parang gusto ko talagang gawin to. Papaalam na ako, parang Lola. nandito yung nandito talaga yung ko. Nag-enjoy ako dito Mhm. sa ginagawa ko. Iba yung may pakiramdam ka talaga, Iba eh. May calling, no? Pakiramdam, by the way, it's a foreshadowing ng... Lagi, pag narinig ko sa itang pakiramdam, lagi ko na naisip yung dam na kanta eh. Pug, ganun yung heart ko before magpaalam, oh. Kahit Heartbeat anong na. sira mo sa isang desisyon sa utak mo na hindi, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Pag yun talaga yung binibigay mo, ng pakiramdam, hindi mo mahirap talunin nun. Pakiramdam. Magsisisi ako. Pag hindi niya ginawa. Ayaw mo may what if, no? Ayoko. I'm that kind of person na, parang, pag hindi ko ginawa, baka magsisi ako sa huli. Wow. So, Might as well. might as well. Diba? So, sabi ko talaga na, kailangan ko isugal to. Confident ako sa sarili ko. Ang Okay. time na confident naman talaga ako na may maibubuga talaga ako. Yun naman. Kailangan lang talaga maging confident sa sarili. Diba nga, kung hindi ka man mag-succeed, diba, at least, wala kang pinagsisisihan. Diba? Wala kang multo. No, na, kung hindi ko ginawa to, kung ginawa ko kaya to, magagawa ko talaga yung pinapangarap ko, yung passion ko talaga para sa sarili ko. Magagawa ko ba talaga? Wala kang ganun, di ba? Kung hindi talaga, for example, tinry mo, hindi siya nag-work. I mean, again, nakakalungkot pag hindi siya nag-work. Parang, lalo na kung marami kang pinusta, pati pato pinusta mo na, tapos hindi nag-work. Nakakalungkot, di ba? Pero at the end of the day, again, meron kang tutunan sa bagay na yon. And at the end of the day, at least, kahit pa paano, nagawa mo yung sinisigaw ng puso mo, di ba? Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo, di ba? Sabi nga nila, at least nagawa mo yung kung ano talaga yung gusto mong gawin, di ba? Kasi pag nag-work, edi masaya. Pag hindi nag-work, at least, di ba, may natutunan ka and nalaman mo na at least nagawa mo siya. Di man lang nag-work, pero at least nagawa mo siya, di ba? Sinubukan mo, di ba? Tinayaan mo yung sarili mong gusto, yung passion mo sa buhay. Hindi talaga nag-work, wala tayong magagawa. Hindi nag-work eh. Maybe meron pang second chance, maybe hindi ka na magka-second chance, doon ka na sa, yung kadalasang buhay ng sinusunod ng mga tao, trabaho, ganyan, kailangan, financial, di ba? Pero at least, kahit once lang sa buhay mo, di ba? Nagawa mong tayaan yung passion mo. Pato sa'yo, kaibigan. Kung hindi ka pa rin nag-risk, di ba? Try mo lang one time, di ba? Walang mawawala. I mean, may mawawala. May mawawala, pero kasi yung sasabihin. How important is... Grabe talaga, wala ako sa... Hindi ako
Di ako pumupunto ngayon Is being confident. Kasi when you applied, when you went here, you trained, naulanan ka na't lahat, kasama pati patot panabla. Nung last interview na, ang yabang mo. Yes. How important that you are confident and you acknowledge your talents and your skill. Very Para important, kapag man. nandun ka sa questioning is ma-deliver mo ng tama yung gusto mong iparating o yung pangarap mo. Let me clear something. Mhm. Siguro yung nagyabang ako sa... Hindi, sabi mo rin eh. Yeah. Oh, may mayabang Nagyabang ano. ako. Oh. Siguro, desperate ako nun eh. Oh. Okay. I have to be, kumbaga, Kailangan Kailangan niya kong- maging merong nun eh. Merong, yabang. may certain term na parang may saktong term dyan. Parang, kailangan ko mag-stand out. Mhm. So, I have to do it. Kumbaga. So, ginawa ko kasi desperado talaga ako. Ganun. Pero confident naman ako Mhm. na may maibubuga talaga ako, may skill ako. And hindi ko naman in-over kung ano naman yung kaya kong gawin, yun naman yung fina-flaunt. Yun naman yung pinagmamayabang ko. Kung hindi ko kayang gawin, syempre hindi. Mhm. Kailangan ko munang matutunan bago ako magyayabang. Mhm. Mhm. So, ganun naman pag-uugali ko. So, alam ko naman yung limitations ko na pag hindi ko talaga kaya, syempre, aralin mo. Ganun. Yeah. Pero it's just mayabang in a sense na you're confident about yourself Yes, and you're yes. cheering up yourself na nagawa mo yun. Dati di mo alam yun. Hindi ko alam, nagawa ko. Yeah. And, yung confidence kasi, mas napoproject mo yung mo. Mas napoproject mo yung sarili mo ng mas maayos sa tao. Kumbaga, nakaka-inspire din siya. Although, for example, like, may taong, for example, nagsuot yung isang tao ng nagsuot yung tao ng isang damit na hindi naman talaga ganun kaganda sa paningin ng ibang tao. Pero, Para sa kanya. she is so confident with what he wears. Madadala yung aura, di ba? Katulad nga ng mga, para sa yung mga nagbo-model sa runway, di ba? Yung mga suot nila kasi doon sa runway na yun is parang talaga parang art talaga siya. Yung mga damit na hindi mo naman talaga sinusuot sa araw-araw. Kahit nga pangalis eh. Di ba? Hindi mo sinusuot yung lalabas ka, punta ka ng mall or punta ka ng party. Minsan, parang sobrang kaiba yung mga suot ng mga ng mga model pa sa runway, di ba? Kasi para siyang siya parang art siya, no? Para ipakita yung mga gaano ka-creative yung mga designer. Pero hindi rin talaga siya mag-work yung yun kung hindi confident yung magsusuot. Alam mo yun? Diba? Di ba? That it will look nice pero still. confident siya na pero ang ganda niya kasi yung aura niya, kasi confident siya sa sinusuot niya. Kumbaga, yung ganong bagay na pag nakikita Dadala mo, niya. na-inspire ka, parang gusto ko rin maging confident sa gusto ko rin maging confident sa for example, sa skin ko, ganun. Kailangan mo rin tanggapin Kailangan mo rin tanggapin para maging confident ka rin talaga. For example, gaya nga ng skin, gaya ng kung kahit anumang bagay, kung ano man yung mga flaws mo, tatanggapin mo muna. Tapos, ayun, eventually, maano mo rin siya, may in love ka rin sa flaws mo minsan eh. Yeah. Nangyari sa akin yun. Nice. You have to acknowledge first Acknowledge what you first, have, yeah. who you are, Yeah. before Bago you yung be ibang mga confident tao. on you, di ba? In yourself. And gaya nung may deep voice ako, gaya ng sabi Oo, yun pala. yung boses Maganda ko. example. So, ayaw ko siya, hindi ko siya masyadong hindi ko siya love talaga. But dumating yung araw na tinatry ko siyang i-love kasi may mga taong nakapaligid sa akin na nag-aano din na hindi maganda, promise gawin mo. So, ang ginawa ko, hinown ko yung na yun, talent na yun, in-enhance ko, pinractice ko talaga siya, tapos ayun, madaming tas naging confident ako, ganun. Nakapasok ka pa sa grupo na yung mababang boses, yun yung kailangan. Yes, yun yung kailangan. Perfect, di ba? Nagamit Perfect mo na in your perfect advantage. talaga. Mhm. So, hinown ko yun, in-enhance ko. Tapos, eventually, natutunan ko siyang i-love talaga. Wow. Kasi, nung pinakita ko yung meron ako, yung malalim ko na boses, which is, parang, hindi standard dati kasi kailangan nga mataas boses, di ba? So, malalim yung boses ko and madaming tao ang nagkagusto doon.
Gustong-gusto ng mga tao. So, natutunan ko rin kung paano siya mahalin. Kumbaga. Gustuhin. Natutunan ko rin na gustuhin siya. Tapos, ngayon, parang naging ano ko na siya. In love ako sa boses ko na malalim. Buti na lang ganito, unique. Wow, ang swerte ko naman may boses ako na ganito. Kasi hindi lahat ng tao kaya to eh. Kaya Oo. gawin. Oo. So, It's very nice. it's very nice, yeah. Okay, bali tayo. So alam na natin na hilig mo naman talaga yung pagkanta. Tapos nung tinigilan mo siya, pagsasayaw. Tapos ngayon, pagkakanta at pagsasayaw. And naging successful ka on it. Balikan natin mabilis lang din para rin sa mga artists, para sa mga nai-inspire, Yes. no, para sa panonood at sa pakikinig sa kwento mo. Yes. Ano yung feeling ng mga una mong yung unang performance na sobrang wild ng fanbase? Saan to? Kailan? Can you describe the experience? Ano yung thought process mo nung nangyayari yun? Yung pwede na ulit mag-perform. After pandemic. After pandemic. Kasi di ba, natapos na medyo humupa-hupa na pero bawal pa rin mag-perform sa public. Tapos nag-alert level 1 na parang pwede na. Pwede na. Yun talaga, man. As in, sobra. Crazy talaga. Hindi mo na-imagine na ganun yung naging growth ng fanbase mo, naging ganun ka-wild during the pandemic. Sobrang sobrang atat. Mapanood kami. Alam yung feeling na ganun. Bro, nasabi ko, bro, we're superstars now. Sabi ko gano'n, parang ganito na talaga yung level namin. As in, napupuno namin yung stage, yung ganun. Saan to? Sa Araneta to. So sabi namin, oh, we might, Araneta, nga pala. Diba? Nag-Araneta nga pala sila after ng lockdown. Nga pala. Man, imagine Araneta. we might, need another, sa space na tayo. Ganun. I mean, ganun naman, parang nakita namin tao, like, the crowd's crazy, man. They love you so much, no? Yeah, sobra. And you love them back. The 18 is Of course. Sa kanila nang galing yung Sa kanila nang galing lahat yung kung ano yung tinatamasa namin ngayon. We love them. sobrang wild. Ano yun? Yung Kano kaingay? Anong pakiramdam? sobra nakakabingi. As in sobra. Pag wala kaming Monitors. nakakabingi talaga sobra. Wala kaming maririnig. Dumadagong Kahit yung meron Araneta. kaming monitors, pag nag-ano kami, 'di ba? For example, nag-rehearse, walang tao. Ang lakas. Tas akala namin okay na. Pero pag pumasok na yung mga tao, nagsigawan na. Monitors namin walang kwenta talaga Hindi minsan. naririnig. Oo. Kailangan alam mo yung kanta kung nasan ka na, no? Oo. Hindi mo Yung pinapataas. mahirap, isa sa mga mahirap no? Pag nag-perform ka sa wala, lakas pa ng music. Kasi syempre, kailangan mo rinig ng lahat, diba? Naka-mic ka, lakas din ng mic, lakas pa ng tao. Diba? Kung di mo kabisado yung kanta mo, minsan mawawala ka sa tono eh. Hindi mo alam kung nasa tamang, ka na ba? Nasa tamang tempo ka pa ba ng kanta sa kinakanta mo. Talaga namin na middle of performance namin na ongoing. So, sobrang lakas. So Tapos, wala ka talagang time mapagod kasi pag nakikita mo talaga yung fans mo, nababaliw talaga Sobrang. mag-cheer sa'yo. Yeah. Sobrang talaga. Sobrang panindig balahibo every time Parang- na Lalo mo Siguro ito sa todo, pakiramdam no? na, oo. Binabalik talaga yung enerhiya, no? Ganun parang hindi mo siya makikita pero mararamdaman mo na yung energy talaga na nabibigay ng tao sa'yo. Pag, alam mo yung ganung bagay. Grabe. Sobrang sarap sa feeling. After nun, what happened? I mean, after nun, anong pagtapos, anong pakiramdam? Doon mo mararamdaman yung pagod. Okay. Na parang, gusto kong matulog. Gusto kong matulog agad. Kasi parang ang taas ng adrenaline mo eh. Nakikita mo yung tao. Diba? Ikaw din, na-excite ka, naka-hype ka sa nangyayari. So, hindi mo napapansin na sobrang nabigay mo na lahat. Ang tiyatakbo na ng katawan mo is yung adrenaline, no? Kasi, binigay mo yung best mo, walang pahinga Straight, di ba? Parang 1 hour and 30 minutes ka Na show, perform, na yeah. show. Tapos, grabe yung energy ng lahat Grabe ng pa tao. sila perform, no? Grabe yung sigawan. Almost tuloy-tuloy. Walang tigil. Yung concert nga, ganun parang, Core memory. isa sa mga moment na kahit dumating yung araw na end, hindi ko makakalimutan talaga. Every time. Hindi ko makakalimutan yung Let's feeling go. na
Pagtingin mo, doon yung tao. Blue lahat ng ilaw. Makikita mo sa paligid. Ang dilim tapos blue lahat. Punong-puno. Crazy. Sobra. Crazy. That's love, no? You see the love, no? Nagsimula ako sa walang-wala. Nagsimula kami sa walang nakaka-appreciate sa amin. Nagsimula kami mag-perform na halos walang manood. Like 7 people, okay na sa amin. 100% pinibigyan namin yung best namin. And Ngayon pa kaya, di ba? Ngayon ang pa kaya. daming nanonood sa amin, daming na-inspire sa amin, daming tumitingala sa amin. Yung moment na yun, no? Nag-flashback lahat ng pinagdaanan mo sa Araneta, no? Oo. Punong-puno, sold out show. Alam mo yung paglabas nyo talaga, paglabas mo sa stage, Opening. grabe, di ako makapaniwala. Minsan, pag naliligo ako minsan, no, nag-shower ako, biglang papasok sa isip ko, mapapaganon ako sa wall, oh. Grabe. Sa dami-dami ng tao sa Pilipinas, there are 5 individuals na nabigyan ng ganitong Anong chance, no? nabigyan ng ganitong blessing. Mhm. Sobrang laki nito sa akin. And hindi ko kaya isuko to. You're one of them. Yung Yeah, limang yeah. individual Limang na yun, no? individual na yan. Wow. Okay. Now na na-feel ko yung sobrang and kailan lang yun? Actually, last year lang naman din talaga napayagan, and ngayon parang totaling bukas na yung mundo. Mhm. Philip, gusto kong itanong mabilis, no? Ano yung na-envision mo na change for 2023 in short description from 2022 para sa music career mo? Man, Doug Brock, no? Yung mga topics niya dito, man, ang gaganda, man. 2023? Kasi ngayon parang marami kang i-release eh. Parang ito yung matagal mong Nilabas na ba yung, complex EP na tayo? Wala pa, di ba? Single pa lang, yung Rockstar pa lang ba? O may dito? Nagpa-head na siya ng complex EP. matagal mong sinasabi mong ito talaga yung music mo eh. Diba? Ito ikaw talaga. Pero meron ka bang na-pinpoint na change? Meron ka bang hindi man change pero new things? Siguro ma-acknowledge din ng ibang tao na hindi lang namin fans. Lalo na sa hip-hop. I see. Okay. At toxic kasi ng natin dito no? Lalo sa hip-hop. Toxic ng isa ng mga fans ng hip-hop. Gusto ko sabihin, ayaw na magsalita ng marami. Kasi alam na natin, ulit na tayo dyan eh. Sa iba nating mga reaction. Nabanggit ko na yung 2 cents ko, nabigay ko na yung 2 cents ko about that. Pero toxic kasi, no? Parang, pag sa akin kasi, pag di din ako sila, parang gusto ko sabihin sa SPND na, di naman kailangan. Parang, na kayo eh. Tayo to? Napatulaan niya yung sarili niya eh. Parang yun yung gusto ko sabihin, pero of course, syempre, alam ko na gusto rin nila mismo na, tanggapin sila. Pero parang para sa akin, parang hindi naman kailangan na patunayan pa o ganito. Pero alam mo yung gusto ko sabihin doon. Din, I mean, kasi, parang gusto kong matarget din yung mga taong hindi lang namin fans. Kasi yung fans namin forever, nandyan naman sila para sa amin eh. Gusto ko palawakin. Paramihin pa sila. Paramihin pa sila. Gusto kong palawakin pa yung reach. Kasi ang ganda Dumami ng sila, community eh, no? And I think na nakakatulong din naman sa group namin yun eh. Siyempre. Who's this guy? Who's this guy, Philip? Oh, he's part of din pala, SB19. Who is SB19? Wow, it's different. Kumbaga ganun. So, Growth lang. Yeah. Yan ang growth. While Kumbaga. expressing and sharing your craft. yes. And din yung pag-solo namin, mas napapagaling namin yung sarili pa namin. Kumbaga, is a challenge And, ba tawag dito? Parang yung skills namin, na kung anong meron talaga kami, at saka meron kaming nadidiscover pa na akala namin hindi namin kayang gawin, nagagawa pala namin. So, nakakatulong din siya sa growth namin, para maging better din na performer in the future. Kasi, syempre, gusto pa namin mag-perform in the more,
coming years. Oo, tsaka Gusto mas ko na marami perform. pang stages. Oo, marami Mas- pang stages. Mas malaking ano pa, global scene. Gusto namin yun. Gusto namin i-penetrate yun. Global domination. Yeah, kailangan namin parang sa tingin ko, sobrang laking tulong din na may solo endeavors din kami. Siyempre. Nag-grow. Na, Ang galing Diba? yun. Ang ano, hindi ko na no? Kasi mas maganda rin na nag-solo sila. Diba? Kasi maraming mga tao na iba yung expectation tungkol sa mga boy group. Right? Like, for me, initially, diba? Akala ko dati, like, cringy or parang I feel like maybe yun nga, cringy and also baka masyadong kapogi, baka masyadong ganito yung kanta nila, kaya di ako nakikinig. Actually, if I just realized, doon ako nagsimula no? I started watching their solos, di ba? Kay Philip, kay Pablo. Si Philip and si Pablo yung dahilan kung bakit ako nainganyo na tingnan ko kaya itong Esperanto na to. Kasi si Philip member pala nun, si Pablo member pala nun, pero ang ganda ng music nila eh. Di ba? So, paano pa kaya as a group? Di ba? So, parang ganun yung nangyayari, di ba? They have SB19. At the same time, mas maganda nagka-solo sila kasi, madidiscover sila ng mga tao na hindi talaga mahilig sa klase ng mga boy group, no? And at the same time, curious sila dun sa grupo, na parang nagiging hindi masabing salita. That's really nice kasi Umulan na lang eh, no? you get to grow your personal audience. Plus, at the end of the day, you're part of the group. And your other group mates are growing their personal audiences. And at the end of the day, you're all part of one group na Yes. nag-grow nga talaga. Yes, yes, yes. And that contributes on the main goal, which is to Yes. expand Yes. the 18. Okay. Yeah. And Mas of maganda course, yung, mas din? maganda yung explanation niya sa akin. Para sa mga tao din, di ba, na ano ba tawag dito? Meron kasing merong mga tao talaga na may certain music sila na gusto. Mhm. So, gusto ko rin ipailam sa nila, kaya din namin to. Kaya din namin to. Hindi lang ito yung kaya namin. Kaya din namin to. So, kaya nga meron kaming yung leader namin, meron din siyang which is very underground talaga na hip-hop na Si Pablo? Oh, si Pablo, music video niya. Wow. Sobrang talaga. Tapos ako din, iba din yung sound ko. Kaya namin to. Hindi lang ito yung kaya namin. Kaya namin to. Dito nyo Kaya din nilalabas. namin So, to. gusto namin ipakita yung versatility namin as an artist. Let's go. Which is yung paggawa namin ng which is yung paggawa namin ng sarili-sarili naming music. Kaya namin mag-produce. We can write our own songs. And, gusto ko ipakita kung ano talagang skills namin. Yun lang. Lang naman na, wow, these guys are amazing, man. You produce your music. You can produce music. You can mix and master them. Not yet. Not yet. But soon. You're working on it. Yes, I'm working on it. Grabe, di ba? Yun yung Yes. dedication, yun yung Yeah. passionate sa ginagawa. At least, inaaral mo para maintindihan mo, di ba? Maintindihan ko. Can you, like, direct visuals or direct your visuals? Sa Rockstar, Okay. habang sinusulat ko yung Rockstar, meron ng mga nangyari sa isip ko eh. Na-visualize na naman. Nararamdaman ko. So, sinusulat ko na siya agad sa notes ko kasi para di ko makalimutan. Wow. So, dito sa feeling na to, parang gusto ko may parang nagliliyab na microphone. Sa Wow. linyan to, ganyan. Nabe-visualize mo na dun pa lang Nabivisualize ko na habang while writing the lyrics. Tapos habang ganito kasi, yung Rockstar, Okay. parang siyang parang hindi siya yung tipo ng song. May certain may certain listeners na lang talaga, nababagayan kumbaga. Itong song na to. Itong song na to. Okay. Meron talagang tao na hindi talaga magugustuhan muna. Kailangan Umpisa? mo na ulit-ulitin pakinggan bago Mga ganong kanta nga, Bago yung mag-grow sa'yo. May mga kanta na parang, gusto mo na pakinggan na, okay. Pero pag ulit-ulit mo siya pinapakinggan, diba? So, sa'yo. Ganon din nangyari sa akin. Minsan yung pinagiging paborito mo eh. Katagalan eh. Nung napakinggan ko yung Rockstar. Parang ang monotonous. Parang yung Parang sa akin,
sa EP ng SB natin, Simula at Wakas. Diba? Unang pakinig ko ng Simula at Wakas, I'm being honest in here. I feel like, for me, sa lahat ng kantang, again, walang tapon. No? Pero unang pakinig, first listen, parang I feel like weakest song is yung Shooting for the Stars. Para sa akin ha, personally. Kasi, narinig mo siya eh. Napapaulit ko. Minsan, sinasoundtrip ko yung Simula at Wakas. Diba? Siyempre, siya eh. Naka-automatic, sunod-sunod eh. So, mapapahinggan mo yan. Katagalan, sobrang nag-grow siya sa akin. Isa na siya sa paborito ko. Paborito ko na siya sa, parang I feel like, mas na-enjoy ko nga siya. So, nakakatawa no? Kasi parang, mas na-enjoy ko siya kasi sa, ngayon, sa Dam. Nakakatawa kasi parang kung tutingnan mo talaga yung musicality and kung paano binuo yung Dam na kanta. Tapos yung Shooting for the Star. Let's be honest. Sobrang ganda ng Dam. No? So, pagdating sa quality ng kanta, ng concept, ng lyrics, 'di ba? Ng meaning, sobrang complex, 'di ba? Shooting for the Star, parang aim. Parang mag-aim ka sa pangarap mo, 'di ba? Shooting for the Star. I mean, marami na tayong kantang napainggan ng ganyan. Dam, 'di ba? Yung meaning nun is sobrang complex, 'di ba? So parang nakakaano siya i-differentiate. Pero I don't know why naging nung katagalan naging mas paborito ko yung Shooting for the Star. Wala kasing nakaka-good vibes pag napakinggan mo siya. Parang, He knows his music. Shooting for the stars. hindi masyado nagbibigay, not too aggressive, hindi rin too lazy. Yeah. Parang nasa It's just in gitna. the middle. Yeah. Yeah. It's parang, I can't really describe it myself, yung Rockstar, yung beat. Pero, I'm not sure, man. Parang, may something sa Rockstar eh. So, kaya naintindihan ko naman yung may iba talaga na hindi na gustuhan din talaga yung Rockstar. Mhm. Pero, ayun, siguro, bigyan nyo ng chance. Bigyan nyo ng chance. If not, pag pinakinggan nyo once, hindi nyo nagustuhan, twice. Try nyo pakinggan pangalawa. Mag-grow kasi yan eh. Mag-grow eh. Meron talagang music na gano'n na ayaw mo muna sa pinakauna. Pero darating yung araw na magugustuhan. Na-appreciate na mag-grow Usually, siya sa'yo. yung mga nagiging classic. Mm. Kasi yung mga But then I told you, di ba? I mean, ano siya eh, no? Parang, sabi ko kasing tatawag na. easy na catchy, yun din yung mabilis na ano. I mean, Yeah, meron. ano lang naman, observation ko. Anyways, Tol, marami pa akong gustong itanong sa'yo, pero kailangan muna natin mag-break. Alright. Guys, magbe-break muna kami ha. Alam nyo na, nandito pa rin kayo sa paborito nyong podcast. Ako po si Dog Brock. Kasama natin si Philip and this is Dog Brock Radio. Let's go! Alright, so, we are going to do our break as well. I didn't realize, na tayo dito. No? I mean, I don't know kung gaano katagal tong part 2. Pero right now, I mean, 2 hours may na ako sinushoot tong video na to. So yeah, I mean, again, kakatapos ko, kakagaling ko ng trabaho, no? So dire-diretso to. So, I guess we are going to do part 3. Sorry. So, go-break din tayo, no? I guess gagawin ko yung isushoot ko yung part 3 maybe tomorrow after shift again. But now, this is part 2, no? See you on like part 3.